Hindi pwede na kayo umupo. Yan. Magandang umaga sa inyo lahat. Sa ating school principal, si Dr. Lenny N. Ilamparo, sa ating guidance counselor, Sir Ricky Desanganio, ang ating faculty president, Ma'am Suela Amian, at sa lahat po ng teaching force ng Butalan National High School, muli magandang umaga po sa inyo lahat. Alam niyo po na overwhelmed ako kanina, no? Napakagaling ng presentation ninyo sa pagrampa ninyo ng mga gusto niyong maging pagdating ng araw, no? Ang ganda ng segment kanina na may per section, may rampa kayo. Sana mapanindigan niyo yan, no? So, our dear grade 10 students na ngayon na nasa pagtatapos na kayo ng inyong junior high school years, ako po ay lubos na natutuwa at excited na makasama kayo ngayong umaga, no? Napakahalaga ng mga susunod na hakbang na inyong gagawin. Ang pagpili ng inyong kurso para sa tiyak na tagumpay. May mga napili na ba kayo na course? Absolutely, meron na, no? Dahil ito ay magdidetermine ng inyong strand sa senior high. O meron pa ba dito na medyo naguguluhan kung ano yung kukunin na kurso? Taas ng kamay. Meron pa naguguluhan? Sige. Magbibigay ako ng konting gabay, no? Kasi ang task ko ngayon ay magbigay ng guide sa inyo kung ano yung career path na gusto ninyo. Although I am not a good storyteller talaga, no? I'm not a good storyteller. Hindi ako ganun kadaldal. Even nung estudyante ako, hindi ako ganun kadaldal, no? Tahimik lang talaga ako, sa isang corner lang ako. Pero, marunong ako, kaya ko magsulat. I am a writer back then, ni Ma'am Suela, no? Tulad ninyo, naguguluhan din ako noon kung ano yung course na kukunin ko. Pero, may isang tao na nagsilbing gabay sa akin. Nagbigay siya sa akin ng lakas at inspirasyon sa akin upang maliwanagan ako kung ano ang gusto kong marating. Sa pagkakataong ito, nais kong ibahagi sa inyo naging inspirasyon ko sa aking buhay. Alam niyo kung sino? Yung tatay ko. May 5 puntos na na-instill sa akin ng aking tatay at gusto ko na i-share din sa inyo. Word of wisdoms, kumbaga. Ang tatay ko nga pala ay isa ding teacher, no? Retired teacher, at dito rin sa Butalan National High School nagturo noon. Si tatay ko, kilala siya bilang isang matapang, disciplinarian, outspoken, at napaka-righteous, no? Na teacher o bilang tao. Kahit sa bahay namin, pinalaki kami na military training. Dapat 6 o'clock, before 6 p.m. ng gabi, dapat nasa loob na kami ng bahay. And technically, talagang bahay, school lang kami. Ganun siya ka-disciplinarian. Pero anyway, alam niyo po, nung ginagawa ko itong sasabihin sa inyo kahapon, no? Pag nagpa-flashback ako kung paano yung retrospect tayo, nangyari sa akin noon, lagi ko naiisip yung tatay ko. Kaya yun, i-share ko sa inyo yung 5 puntos na natutunan ko sa tatay ko. So una, no? Know your strengths and weaknesses. Alamin mo yung mga bagay, no? Alamin nyo yung mga bagay kung saan kayo malakas at kung saan kayo mahina. Noong bata ko, meron kaming mini library sa bahay. Ang pinaka-goal ng tatay ko noon, no, na ma-expose kami sa iba't ibang mga aklat, na matuto kami magbasa. At hindi naman siya nabigo sa ganung objective niya. Talagang, mula bata ako, nagbabasa na talaga ako ng aklat. At kung ikaw ay wide reader, ano yung isang skill na mahasa mo? Yung pagsusulat, di ba? Kapag wide reader ka, eventually doon, magiging marunong ka rin magsulat. At sa akin, siguro yun yung naging strength ko, no? Yung sa writing. Pagdating sa elementary school, meron din kaming library noon na sira. And may nakita ko na mapa, world map. Doon ko
appreciate yung mga bansa. And then since then, gustong-gusto ko ng pag-aralan yung iba't ibang mga bansa. Kinabisado ko pa yung mga capital ng bawat bansa. At sa akin, sa memory ko, alam ko kung saan ipipinpoint. Halimbawa, sinabi mo, asa ng Argentina, alam ko kung saan ipipinpoint yun kung saan mapa. Ganun ako na humaling, no? Sa different cultures, sa different languages. Gusto kong mag-travel around the world. Ganun yung pangarap ko nung elementary ako. Ano susunod dito? Ano lang, awarding tapos kayo. Nagustuhan ko na magsulat. Kaya nung high school years ako, nag-try ako sa campus journalism. Kasama ang aking mentor na sina Ma'am Suela Amian, Ma'am Rosana Manalo, Sir Armando Mora. Umabot kami hanggang sa regional press conference. During my elementary and high school years, hindi ako grade conscious. I'm not even a competitive student. Noon may honor roll pa, no? May first, second, third. Pero don't be confused kasi I love learning. Napagkaiba kasi yun. Yung gusto mo na nasa top ka, and yung gusto mo lang na matuto ka, you love learning lang. Kasi kahit hindi pinakamahusay na mag-review, no? Hindi ako yung pinakamahusay mag-review, hindi ako yung pinakamagaling mag-take ng notes, pero alam ko, nasa top pa rin naman. Sabi nga ng isang kaklase ko, kasi naging kahit hindi mag-review, mataas pa rin yung score. Alam mo yung parang innate daw, sabi niya. Nung bata rin ako, marami akong pinanghawakan ng mga course. Gusto ko maging una yung astronaut, scientist, madre, archaeologist, reporter, madami. Pero napakahalagang malaman mo kung ano yung strengths and weaknesses mo, kung saan ka malakas at mahina. Dahil ang bawat courses ay may inclination na subject, no? May kanya-kanyang focus. At during din sa high school years ko, nalaman ko kung saan ako mahina. Alam ko kung saan ako mahina. Mahina ako sa math. Mahina ako sa numbers. Mahalaga na malaman mo kung saan ka mahusay, no? Kung mahusay ka ba sa math, mahusay ka ba sa English, mahusay ka ba sa science, o kung mahusay ka ba sa recess. Saan ka ba mahusay? No? Yun. Ano to, parang marami siyang marami. Kaya kailangan na unang-una, malaman ninyo kung ano yung malakas at mahina kayo. Yun ang unang puntos. So, pangalawang puntos, huwag magpalipat-lipat ng course. Tapusin ang pag-aaral. Yan ang kabilin-bilinan ng tatay mo. Huwag magpalipat-lipat. Kung ano ang kurso na napili mo, panindigan mo hanggang huli. Bakit? Kasi sayang yung mga taon. Correct. Sayang din yung pera ng mga magulang natin. Kasi Hindi naman kami mayaman. Hindi pa sunod-sunod kami nag-kolehiyo noon. Ganyan nangyari sa Walo kami magkakapatid, kaya sobrang hirap talaga. Naka, Tuwing recess noon, hindi ko kayang pagsabayin, no? Hindi ko kayang pagsabihin yung soft drinks at saka chichirya. Kailangan ko lang mamili ng isa. Kasi yung pera ko, halos saktong-sakto lang sa pamasahe. Sa ngayon, lahat kami magkakapatid, kami 8 magkakapatid, ay nakagraduate na at lahat kami ay mga professionals na. wow. Alam niyo kung bakit walang tinamad sa amin mag-aral ng magkakapatid? Siyempre, bukod sa disciplinarian at matapang yung tatay namin, palagi sinasabi ng tatay ko noon, pag di kayo nakagraduate, gagawin kayong labandera ng mga kapatid ninyo. Oh my God. Doon ako natakot. Yun yung pinakaayaw ko. Andiyan din sana siyang ano. Yun yung naging motivation ko. Kayo ba, papayag kayo maging labandera ng mga kapatid ninyo? Hindi, Hindi, di ba? Hindi ako pumayag, hindi pwede. Yan, correct. Kaya dear students, do not stop in grade 10. Anong pangalan? Ipagpatuloy ninyo ang pag-aaral ninyo. Ang public senior high school ay libre. Walang dahilan para hindi magpatuloy sa pag-aaral dahil libre ang tuition fee ng gobyerno. Noong 2008, bago pa lamang ako sa munisipyo ng Botolan noon, naging secretariat ako ng scholarship program ng LGU Botolan. Maraming mga scholars na nag-aaral sa PINSO. Ako ang tigalista kung sino yung mga scholars sa Botolan.
Nakakalungkot na maraming mga estudyante na nagpapalipat-lipat ng kurso. Natatrack namin, natatrack ko mismo kung ano yung mga kurso nila. Sa isang SEM, ibang course, sa susunod na SEM, iba na naman, sa pangatlong SEM, iba na naman. No? At nagkaroon kami ng isang kontrata, no? Na hindi pwedeng palipat-lipat ng course. At nagbibigay kami ng mga notice of warning sa mga estudyante o sa mga scholar na gano'n. At ang pwedeng mangyari sa kanila ay matanggal mismo sa scholarship program. 274 lang yung ano. Kung susumahin natin, ilang taon ba ang pag-aaral? 6 years elementary, 4 years sa junior high, New, 2 years sa senior high, at 4 to 6 years sa college. Aabot ng 18 years ang buong pag-aaral. Mula elementary hanggang college. 18 years. Pagtsagaan nyo na yung 18 years, no? Bakit? Kesa sa buong buhay na naghihirap. Oo, correct. Ako rin doon yan lang. Ang masakit pa, mapapamana pa natin ang kahirapan sa mga magiging anak natin. Kaya huwag kayong papayag. Sabi nga ni Bapo, sino nakakakilala kay Bapo? Senior high school ata. Senior high school. Hawak ko yung scholarship program noon, no? At gumawa kami ng isang flyer. Nilagay ko doon sa likod ng flyer na yun. Ito. Senior high Ang school. sabi ni Bapo, isang sikat na writer ng panahon namin, 2 dekada ka lang mag-aaral. Kung di mo pagtsatsagaan, anak, 5 dekada ng kahirapan ang kapalit. Sobrang lugi. Kung alam lang yun ng mga kabataan sa pananaw ko, walang gugustuhin umiwas sa eskwela. So yun yung pangalawang puntos, no? Kung ano yung course na napili ninyo, panindigan nyo hanggang sa Tama, huli. eksakto dito. Kasi dito niya Pangatlong puntos, ang sabi ni tatay ko, walang madaling kurso. Pag tinanong mo kaming madali at mahirap na kurso, parang hinahamon mo ang pananaw natin sa edukasyon. May mga courses na may mas mabigat na theoretical load, tulad ng mga math at science courses, at may mga courses na mas mabigat ng mga reading set analysis, gaya ng mga social sciences, humanities, at law. Pero sa huli, ang hirap ng isang course ay relative. Depende sa interest, skills, at study habits ng isang estudyante. Pakatandahan na ang hirap ng isang course ay relative. Pag sinabing relative, depende sa estudyante. Baka mayroon dito sa inyo na magaling sa math, pero ayaw mag-STEM dahil natatakot baka hindi kayanin ang napili na strand. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Alam niyo, may isang Greek philosopher noon, no, si Socrates. Ito ang isa sa mga natutunan ko doon sa philosophy teacher namin doon. Ang sabi ni Socrates, no, ang pinakasikat na sinabi niya, lahat ng tao ay mangmang. Ano ibig sabihin ng mangmang? Walang alam. Walang alam, no, sabi? Lahat ng tao ay mangmang. Para sa kanya, ang tunay na kaalaman ay ang pagkilala sa ating sariling kamangmangan. Sa kanyang pananaw, ang unang hakbang patungo sa karunungan ay ang pag-angin na hindi natin alam ang lahat. Correct. At sa ganitong paraan, nagiging bukas tayo sa pagtanggap ng mga bagong kaalaman. No? So, yun ang isa sa mga enlightenment niya, no? Una-muna, tanggapin mo na wala kang alam. Tama ba? Ako, hindi lahat alam ko. Meron akong alam na hindi mo alam. Meron kang alam na hindi ko alam. So, yun yung start na wisdom. Noong nasa kolehiyo ako, ang napili ko na kurso ay AP Social Science. Kung sa strand ng senior high, magpo-follow yun sa category ng UPs. Akala ko nung una, madali lang AP Social Science. Unang-una lang yung bakit, wala kasi siyang ganong math. At unang-una rin, dahil mahilig ako sa mga different cultures at societal issues, perfect yun para sa akin yung course na yun. Pero alam niyo kung ano yung madami na nahirapan ako? Term papers. Sobrang daming term papers. Ang daming mga analysis. So, analysis ng bawat iba't ibang concept. Kailangan updated sa mga current events. Pag-aaralan ang galaw at behavior ng tao kasi marami kaming psychology subjects.
at napakalalim ng konsepto ng sociology. Kaya tunay na bandang huli, walang madaling kurso. It's relative, ika nga. Ibig sabihin, depende yun sa estudyante. Depende yun sa inyo. Pero may mga paraan para gawing mas manageable ang mga challenging na subjects. Choose your heart, sabi nga nila, di ba? Pag nasa kolehiyo na kayo, malalaman nyo ang kurso nyo na mostly through learning by doing. Ano ba yung learning by doing? No, i-detach nyo yung mga sarili ninyo sa mga books, learn theories and concepts. Kundi gagawin nyo ng actual, constant practice, experiments, hands-on experience na mas matututo at maiintindihan ninyo ang bagay o ang isang kasanayan. Learning by doing, no? Halimbawa, pagluluto ka, titignan mo lang yung recipe. Saan ka mas matututo? Babasahin mo yung recipe o magluluto ka ng actual? Magluluto ka ng actual, mas matututunan mo yun, di ba? Yun yung learning by doing. So, yun yung pangatlong puntos, no? Walang madaling kurso. Pang-apat, palagi ko nalilinig kay tatay ko ang Proverbs 19:21. A man can make many plans, but the Lord's purpose will always prevail. Kahit anong plano o kahit anong ganda ng pagpaplano, gaano man kapulido, ang Diyos ang nakakaalam sa mangyayari sa bawat isa sa atin. God has a specific plan and purpose for each person, and that His plan is ultimately the one that will prevail. Humingi palagi ng guidance kay God, palaging magdasal sa bawat desisyon sa buhay. In everything you do, seek God first. Ito ay makapangyarihang prinsipyo sa buhay na sinare sa amin ng tatay namin. Ibig sabihin nito ay kahit anong sitwasyon o desisyon, mahalaga na maghanap tayo ng gabay mula sa Diyos upang tiyakin ang ating mga aksyon at desisyon inaayon sa Kanyang kalooban. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kahit anong hadlang man ang ilagay sa daan na itinatawag mo, kung para sa'yo, para sa'yo. Lahat kayo gustong maging matagumpay sa buhay. Pero let me remind you, dear students, na ang pagiging successful ay relative din. Ano ibig sabihin ng relative? Depende, no? Depende sa definition ninyo. Ano ang ibig sabihin ng success is relative. May kanya-kanya tayong definition ng success. Step by step. Narinig ko yun sa Facebook eh. Paano sumakses? Ang tagumpay ay naging iba-iba, depende sa pananaw at layunin ng bawat tao. Hindi lahat ng tao may parehong kahulugan ng tagumpay. Maaari na ang pagiging successful para sa iba ay makapagtapos ng pag-aaral. Ang sa iba naman ay ang pagiging successful ay makapagtrabaho agad para matulungan ang magulang o ang pamilya. Maaari din ang pagiging successful para sa iba ay makapagtrabaho sa ibang bansa o magkaroon ng sariling negosyo o business o ang magkaroon ng mataas na posisyon. Yan ang ibig sabihin ng success is relative. Kaya may pakiusap ako, dear students. Please, look where you are planted. Halimbawa, no? Naging tendera kayo. Be the best tendera. Pag naging housewife ka or mother ka, be the best housewife or mother. Hindi ako nakakapagbukas. Kasi ang iniisip ng iba na white-collar job lang ang importante at successful. Kanina nakita ko ang isa sa mga nakakaiba lang, no? Yung basketball player. Iniisip ng iba na ang white-collar job lang ang importante at successful. Hindi gano'n yun. Look where you are planted. Kung saan ka nilagay o ilalagay ni God, be the best that you can be. Dahil sa bandang huli, ang dapat na i-target natin o i-goal natin ay maging mabuting tao. So remember, no? Look where you are planted. Para sa akin, ang definition ko ng success ay ang patuloy na mabuhay. Sa panahon ngayon, no, lalo na sa inyong generation, napaka-importante o napakahalaga ng mental health. Ang pagiging successful ay hindi palaging tungkol sa material na bagay o tagumpay sa career. Para sa akin, ang success ay ang patuloy na mabuhay ng may layunin at paggawa ng tama.
kahit sa kalbilan ng mga pagsubok. Para sa akin, ang definition ng pagiging successful ay pamumuhay ng matiwasay, na may determinasyon na hindi susuko sa buhay. You keep on living. Nandito tayo sa mundong ito para maranasan ang lahat ng emosyon. Ang maging masaya, ang maging malungkot, ang magalit, ang magmahal, ang mainis, o ang mabigo. Lahat yan kasama sa buhay ng tao. Hindi natin maiiwasan ang lahat ng pwedeng mangyari na itinadhana ng Diyos para sa atin. Pero, we should keep on living. Hindi ka nagpagupo sa mga problema mo o sa emosyonal na nararamdaman mo. Hindi ka nagpa-apekto sa chismis. Hindi ka napanghinaan ng loob sa terror mo na guro. Hindi ka nagpalamon sa sinabi ng kaklase mo na mahina ka. At hindi ka nagpa-apekto sa breakup mo ng jowa mo. So huli, ang success ay nakadepende sa kung anong iyong personal na mga layunin. At kung paano mo tinanggap at tatanggapin ang mga tagumpay at kabiguan sa iyong buhay. Ikaw, ano sa inyo? Ano ang ibig sabihin ng success para sa inyo? Kayo lang makakasagot Kasi ko. pinagdaanan niya eh. Tandaan ang pang-apat na puntos ng tatay ko na sinare ko sa inyo, no? Proverbs 19:21, a man can make many plans, but the Lord's purpose will always prevail. Palaging gumawa ng mabuti at palaging magdasal. So yun, last, pang-limang puntos ng tatay ko, we are stewards of God's creation, no? Si tatay ko, agriculturist siya by profession, pero by heart talaga, environmentalist siya. Alam niyo, nung bata kami, yung bahay namin, tinatawag na mini forest. Kasi maraming tanim ang tatay ko. Kapag dahil sobrang hirap noon, no, wala kami halos pagkain o merienda, no? Ang ginagawa lang namin, umakyat ng puno. Ang daming puno o prutas sa bakuran namin. Noong mga bata kami, dahil sa pagkain, sa tuwing oras ng merienda, kailangan namin umakyat ng mga puno. Busog na kami. Maraming options. Kasoy, kainito, mangga, bayabas, nyog, labanos. Lahat ng mga prutas na yan ay nasa bukuran lang namin. At napakagaling